Bago tayo magsimula, siguraduhin mong handa kang tapusin. Dahil ang ibang kwento, mas lalong nakakatakot habang tumatagal. Mag-subscribe, mag-comment, at simulan na natin. Unang beses niyang nakita ang sarili niyang mamatay. 17 minuto bago pa ito mangyari. Pagmamay-ari ni Ken ang isang maliit na computer shop sa kanto. 8 units. Mainit sa umaga, tahimik sa hapon. Pero pagsapit ng gabi, lalo na kapag alas 12, ibang klaseng lamig ang bumabalot sa shop. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa CCTV room. 3 buwan pa lang mula nang bilhin niya ang second-hand CCTV system mula sa isang nagsarang internet cafe. Mura, kumpleto, at may 8 kamera. Camera 8 ang may problema. Nakapokus ito sa pinakadulong bahagi ng shop, PC number 8. Noong una, akala ni Ken delayed lang ang feed. Pero isang gabi, may napansin siya. Sa monitor, nakita niyang may lalaking naka-hoodie na nakaupo sa PC number 8. Nakayuko, tahimik. Ang problema, wala namang tao sa totoong pwesto. Napakunot noo siya. Lumabas siya sa CCTV room at sinilip ang PC number 8. Wala nga. Pagbalik niya sa monitor, may nakita siyang sarili niya. Nakatayo sa likod ng upuan. Habang sa screen, unti-unti niyang inaabot ang balikat ng lalaking naka-hoodie. Bago pa niya matapos, may malamig na kamay ang dumampi sa balikat niya sa totoong buhay. Napahiyaw si Ken at napalingon. Customer lang. Kuya, extend po. Kinabahan siya, pero pilit tumawa. Pagbalik niya sa monitor, normal na ulit. Walang hoodie, walang kakaiba. Pero eksaktong 17 minuto matapos niya makita ang footage, may pumasok na lalaking nakaitim na hoodie. Diretso sa PC number 8. Nanigas si Ken. Parehong pareho. Lahat ng nakita niya sa screen, nangyari. Pati ang paglipat niya. Pati ang pag-abot niya sa balikat ng lalaki. Ngunit may isang detalye. Sa CCTV footage, nang lingunin siya ng hoodie man, mukha niya mismo ang nakita niya. Pero sa totoong buhay, normal na lalaki lang iyon. Napaatras si Ken. At eksaktong 1 segundo matapos iyon, biglang tumayo ang customer. Hinawakan ng dibdib, namilipit, bumagsak, patay. Cardiac arrest, sabi ng pulis. Pero alam ni Ken ang nakita niya sa footage. Hindi atake sa puso. Sa screen, may kamay mula sa monitor ang pumasok sa dibdib ng lalaki. Hindi sinabi ni Ken kahit kanino. Pero gabi-gabi niyang binabantayan ang camera number 8. At gabi-gabi, may pinapakita itong mangyayari pa lang. Laging 17 minuto ang advance. Laging may mamamatay. At laging may isang maling detalye. Isang customer na may pulang sombrero sa footage. Pero wala sa totoong buhay. Isang batang babae sa screen na nakatayo sa bintana. Pero sarado ang shop. Isang aninong dumadaan sa kisame. At bawat maling detalye
Iyon ang dahilan ng kamatayan. Nang ika-4 na gabi, nakita niya si Jessa, ang assistant niyang madalas mag-closing. Sa footage, nagwawalis ito. Normal, pero may isang bagay. Sa likod niya, sa reflection ng monitor ng PC number 8, may batang babaeng nakatayo. Basang-basa. Mahaba ang buhok. Hindi lumilitaw sa totoong camera angle. "Jessa, umuwi ka na," sabi ni Ken. Nagtaka si Jessa. "Bakit?" "Uwi na." Pero huli na. Sa screen, lumapit ang batang babae. Bumulong. At sa totoong buhay, biglang sumigaw si Jessa habang parang may nakitang hindi dapat. Tumakbo, diretso sa kalsada. At nasagasaan. Hindi na aksidente ito. May gusto ang camera number 8. At pakiramdam ni Ken, siya ang pinapanood nito. Sinubukan niyang tanggalin ang system. Ayaw mamatay. Tinanggal niya sa saksakan. Bukas pa rin. Pinukpok niya ang monitor. Bumalik. Mas malinaw. At unang beses, hindi future ang pinakita, kundi nakaraan. Footage ng dating may-ari ng shop. Isang lalaking pagod, puyat, nakatitig sa monitor. Parang siya. Sa video, paulit-ulit na sinisigaw ng lalaki. Hindi camera ang may problema. Yung kulang sa footage ang pumapatay. Pagkatapos, biglang nag-static. At may lumabas sa frame. Isang eksena na wala sa kahit anong camera angle. Ang CCTV room. Mula sa sulok, may ibang camera na nakatingin sa kanya. At sa frame, may nakatayo sa likod ng dating may-ari. Si Ken. Hindi na nakatulog si Ken. Dahil bawat pikit niya, may naririnig siyang static. Bawat bukas niya ng monitor, mas lumalapit ang maling detalye. Noong ika-7 gabi, footage niya na ang lumabas. Siya, nasa cashier, nag-iisa, may hawak na baseball bat. Biglang pumasok ang isang lalaking nakamaskara. Hold up. Sa footage, lumaban si Ken. Natalo, pinukpok, hanggang mamatay. "Hindi," bulong niya. Kinuha niya ang bat. Sinarado ang pinto. Eksaktong 17 minuto. May pumasok nga. Nakamaskara. Pero hindi hold-upper. Delivery rider. Maling detalye na naman. "Sir, parcel po." Sa sobrang takot, napalo niya ito. 1, 2, 3. Nang mahimasmasan siya, patay ang rider. At sa camera 8, walang maskara. Si Ken ang nakamaskara. Hinabol siya ng pulis. Pero bago siya madakip, bumalik siya sa shop. Kailangan niyang sirain ang pinagmulan.
Pinuksan niya ang recording archives. 2018, 2019, 2020. Bawat taon, may nawawala. Bawat honor, pareho ang ending. Lahat sila naging bahagi ng footage. Sa pinakalumang file, may title, Camera number 08 Original Feed. Pinuksan niya. Static. Pagkatapos, isang lumang computer shop. Mas luma, mas madilim. At sa PC number 8, may batang babae. Naglalaro. Mag-isa. Hanggang may lalaking stop na lumapit. Hinawakan siya. Pinilit. Naglaho ang video sa sigaw. At sa sumunod na frame, patay ang stop. Baluktot ang leeg. Nakatingin sa camera. Mula noon, hindi na aksidente ang camera number 8. Pumipili ito. Nagpapakita at nagpaparusa. Pero laging may mali. Dahil gusto nitong ikaw mismo ang gumagawa ng mali. Napagtanto ni Ken ang totoo. Hindi ipinapakita ng camera number 8 ang future. Binubuo nito ang future sa pamamagitan ng takot. At siya na ang susunod na permanenteng bahagi. Biglang nagbukas lahat ng monitor. Camera 1, Camera 2, at Camera 3. Lahat iisang eksena. Si Ken, sa iba't ibang anggulo, nakaupo sa PC number 8. Pero sa totoong buhay, nakatayo siya. Hindi! Paglingon niya. Nasa PC number 8 na nga siya. Hindi niya maalala kung paano. Nakatali ang kamay niya sa swivel chair gamit ang LAN cable. At sa bawat monitor, may countdown. 17 minuto. Unti-unting bumababa. Sa screen, may paparating. Siya. Isa pang Ken. Ngumiwi. Mas payat. Mas maputla. Parang matagal ng patay. Palitan lang. Sabi ng kamukha niya. Natagpuan ng pulis ang shop kinabukasan. Bukas ang pinto. Tahimik. Walang dugo. Walang Ken. Pero may bagong recording. Autosave. Bandang 12:17 ng madaling araw. Sa footage, makikita si Ken na nakaupo sa PC number 8. Tahimik. Nakatitig sa monitor. Pagkatapos, may pumasok na bagong customer. Teenager. Mukhang puyat. Kuya, open time po. Dahan-dahang tumayo si Ken. Ngumiti. Pero mali. Sobrang lapad. At sa reflection ng monitor, hindi na si Ken ang nasa loob, kundi ang batang babaeng basang-basa. Habang sa screen, may text na kusang lumabas. Next feed starts in 17 minutes. Mula noon, may chismis sa lugar. Kapag naglaro ka raw sa PC number 8 pagkatapos ng alas 12, makikita mo ang mangyayari sa'yo. Pero huwag na huwag mong susubukang baguhin. Dahil ang mali sa footage, ikaw ang gagawa.
At kapag napansin mong may isang taong nakatayo sa likod mo sa monitor, huwag kang lilingon.